Yes, Yuri. I love it. Thank you. Kanina pang umaga, napakasipag si Robin ng ating Yuri. Hi, Yes, hello Robin. po sa inyong lahat. Kanina pa po ako dito mga 5 a.m. And, Grabe. Pero yeah, fresh na fresh, standing strong. yes po. Oh, wait lang, Robin. Ang una kong tanong ng fans, nagngingipin ka daw ba? Ano po Nakik yun? Kasi daw, di ba, sa TikTok, nakikita mo ba yung mga edit mo? Lagi ka raw may nakasubo sa bibig. Ako po, lagi po akong ganyan. Parang nasanay po ako na lagi may kinakagat. Bakit ga? Hindi ko po alam ba't ako ganun. Kahit ano na lang po kinakagat ko, nakikita ko din po mga edits nyo. Nakikita mo ba yun? Pero si Ashley, natanong na natin dito, no? Ikaw ba nagulat ka na parang yung trend ng ang mutya ng Section E, nakaabot na from France to London to Africa to Southeast Asia. At ikaw, kailan mo na-realize yun? Ako po sobrang nagulat po talaga ako kasi dito pa lang po sa Pilipinas na sobrang dami na pong nakakakilala sa amin. Hindi na po ako makapaniwala. Tapos umabot pa po ng ibang bansa. At na-realize ko po yun nung nagkaroon po ako ng LED sa NYC, sa New York. Oo, Meron di po silang ba? pinagawang ganun sa akin. Thank you po sa nagpa-LED sa akin doon. Isa sa mga pinaka-pinupuri sa inyo, yung pag-deep dive nyo sa characters ng Ang Mutya ng Section E sa Wattpad, na kung ano yung naging, usually kasi 'di ba pag adaptation siya, lagi hindi sila ganun sa libro, or yung adaptation ng television would fall short. Pero kayo, iba. Kumbaga, you reach the expectations, pinakilig nyo pa sila lalo and more. Ano yung process mo to deep dive sa character mo bilang si Yuri? Ang dami po naming workshops, tapos parang meron din po kaming mga lumalabas-labas po kami para maging komportable po kami sa isa't isa. Noong una po, ako medyo nahihiya pa po kay Andres kasi si Ashton, naka-work ko na po siya before sa The Ship Show. Tapos si Andres naman, first time ko siyang makita, tapos syempre anak ni Sir Aga Mulak, tsaka ni Miss Charlene. Syempre, parang nakakahiya, makaka-work mo, ganun. Tapos hanggang sa naglalaro kami ng basketball, ganyan-ganyan, kita kami. Tapos workshops, hanggang sa naging komportable kami sa isa't isa. So, close na kayo ngayon? Opo, para na kami magkapatid ngayon ni Dres. Oh, ano yung mga bonding nyo off-cam? Yun, palagi po kami naglalaro ng basketball Basketball. talaga. Oo. Tapos puro po kami kwentuhan. Pares po kasi kaming standby area ni Andres. Tapos parang maghapon lang po kami nag-usap doon pag di po kami nagtitake. Ganun. Oh. Oo. Ano pinag-usapan nyo? Parang sa sobrang bait po kasi ni Andres, sobrang dami po niya natuturo sa akin. Parang kuya ko po yan. Wow. Pero, okay, sabi mo para kayo magkapatid. Sino mas magaling sa basketball? Ay, si Andres po siya. What? Naku, bait nga. Like a little bro. Po. Kuya ko yan. Pero wait lang. Kasi kakatapos Ashbin Fans Day, tama ba? And grabe rin yung nag-ship sa Ashbin at sa Ashdress. Pero parang for some reason, no, parang ang healthy ng community. Opo, Diba? opo. How do you remain it that way? Kasi usually, diba, you would pit them against each other. Diba? Pero hindi, parang friends lahat eh. Kahit Ashbin, kahit Ashdress. Sabi nga po nila parang minsan pag Tuesday, Monday to Friday, ganyan, Ash dress sila. Tapos Saturday, Sunday, Ash bin sila, ganun. Nakakatuwa lang Kakaibang kasi, loyalty to, ah. opo, Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan. nakakatuwa kasi lahat po kami sinusuportahan nila kahit sobrang dami po namin sa cast. Maraming po salamat sa inyo. Uy, alam mo ang galing doon kasi parang nabibigyan ng spotlight din yung ibang cast members. 'Di ba? Parang hindi kayo, kumbaga you always collaborate, nakikita ko. So, parang barkada na rin talaga Opo. kayo. Kami po lahat talaga magkakapatid. Kasi parang kami po lahat nagkasama na lahat dati. Tapos mas naging okay pa po yung bond namin sa isa't isa dahil din sa shooting days namin. Sobrang dami din kasi namin shooting days kaya as in nakilala na namin yung isa't isa. Ganun. Wow. And let's talk about your humble beginnings dahil marami ka na rin naging project bago ang mutya ng Section E. And kamusta yung pinagdaanan mo bago itong breakout role, kumbaga? Nag-start po ako before as extra, yung dumadaan-daan po sa likod ng mga artista, gano'n. Tapos hanggang sa nag-training po ako na nag-training, workshops, gano'n. Hanggang sa natuto po ako mag-acting. Tapos nabigyan po ako ng mga projects, pero hindi po ganito kalaki kasi ang laki nitong ang Mutya ng Section E. Tapos, nung pong sabi may audition daw po for Mutya, nag-audition po ako. Tapos, nag-try lang kung makukuha. Tapos, dahil din kay Lord and kina-directed sa Viva, salamat po sa tiwala niyo sa akin. Nakuha po ako. Ilan taon ka nung na-discover ka? Parang balita ko si Jason Direk Paul. Jason, yes. Direk Jason Paul po ang nagpasok sa akin sa showbiz. Parang
17 years old po ako noon, sabi ko, try mo ako as extra. Tatry ko lang, ganun. Parang okay na ako sa extra, masaya na ako maging extra, basta nakakapag-work ako. Yun lang yung sinabi ko. Tapos, sabi po niya, okay ka mag-extra, ganyan, try mo mag-workshop. Hanggang sa, ang dami po niyang workshop. Lahat po ng pinapagawa niya, ginagawa ko lang. Kahit gaano pa po kahirap yan. Parang tinatakot po niya ako na itong pinapasok mo hindi madali. Una pa lang po yun na po yung sinabi niya sa akin na itong ginagawa mo ngayon hindi madali ito, tas masihirap pa to. Parang una pa lang tinakot na niya ako. Kaya nung alam ko po na ganun yung dadaanan ko, di pa rin po ako tumigil. Paano mo hinahandle yung stardom ngayon? Actually po, hindi ko po siya iniisip. Ayoko po siyang isipin kahit nakikilala na po, ganun. Ayoko po isipin. Happy lang po ako. Parang Super hindi grateful masira yung po. experience mo, di ba? Ayoko po lumaki yung ulo ko. Super, andyan lang po yung pa ako. Thank you po sa inyo. Grabe. Totoo yun. Tsaka yung fans mo tuwan-tuwa kasi parang nakaka-interact ka talaga nila. Opo. Masaya din po ako pag nakakasama ko sila. Sunod-sunod nga po yung mga fan meet ngayon. Ayan. Sinabi ko nga, yun nga yung parang stardom ninyo, parang naaalala ko yung stardom ng mga K-pop stars. Di ba? Ng Ano? mga Grabe. K-drama. Ganun yung level of kumbaga, support. Dahil yung mga fans mo nagpapa-billboard. Mamaya, may live guesting nga si Robin. May surpresa tayo sa'yo. Wala, ano po kaya yun? Oo. Pero syempre ba daw pag inira na to online, alam nila kung ano yun. O, di ba? Pero nakakatuwa kasi ikaw naman, kunwari as a viewer, kunwari ikaw you step outside the shoes, ano ka ba, Ash Bin o Ash Dress? Siguro, Ash Bin pa din ako. Kasi si Yuri ginawa niya talaga lahat para mapasa kanya si JJ. Pero abangan nyo sa book 2 kung anong gagawin May, niya. tama ba? Hindi ko, Kailan yung hindi, taping niyo? depende po. Depende. Ayaw. Depende. Kung magsi-stream po kayo legally. Okay. Grabe ko, grabe yung Kasi nagsi-stream po kasi sila so hindi sa Vivo One. Dapat sa Vivo One lang po kayo mag-stream. Oo, totoo yan. Pero grabe grabe, naging number 1 sa App Store. Pa yung Viva One. Talaga po? Oo, nakita ko sa entertainment. There was a time, nag-number 1. Ang dami din po kasi magagandang series dyan sa Vivo One, guys. Kaya download nyo yan. Ano pa yung mga gusto mong project? Sa Showbiz. mga gusto kong maging project, gano'n. Like, gusto kong role, dream role, gano'n. Alam niyo, yung pong, yung kay Leonardo DiCaprio, nung bata siya, yung Basketball Diaries. Oh, wow. Yun yung dream role ko talaga. Ang hirap And mag-horror din. Mag-horror. Yan. Ako, ang daming horror ng Viva. Galing po. Galing nilang gumawa ng horror. I'm sure may niline up na silang proyekto sa'yo. Ano yung, without spoiling too much, ano yun? Ano yung parang patikim lang? Nakatingin sa handle. Abaga. Meron pong bagong series. Yan. Oh. Bagong series. Yes. Ayan. Pero syempre para lang sa isang para lang sa mga fans mo, tawag mo rito, pwede mo bang gawin yung parang signature look? Yung ganon. Yung pag wala lang, pag tumititig ka, yes. Ayan, pa-zoom in lang. Saba.